Nakatastasan sa lahat. Kami po, Panginoon Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. At andito po kami muli, may pagkakataong sumamba po sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa isang taon na nakaraan sa aming buhay, Panginoon, na kung saan po kami ay inyong hindi pinabayaan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa mga karamdaman, Panginoon Diyos, na inyo pong patuloy na pinagagaling. Sa pagtugon nyo sa aming mga panalangin, Panginoon, maraming salamat po. At higit sa lahat, salamat sa buhay na walang hanggang inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kami po ay ibinilang ninyo sa inyong mga anak, Panginoon. Bago pa po gawin ang lahat, bago pa nilikha ang lahat, kami po ay inyo nang ibinilang. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na siya po ang tumubo sa aming mga kasalanan. Salamat sapagkat kung hindi po dahil sa Kanya, kami po ay nangangalat pa rin hanggang ngayon. Salamat, O Diyos, sapagkat hinanap niya po kami. At salamat po sa Banal na Espiritu, Panginoon, na sa itinakdang panahon kami po ay Kanyang binuhay upang sa ganoon, Panginoon, kami po ay makaunawa, Panginoon. Makilala namin ang tunay na Diyos. Sapagkat kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon, ay wala po kami dito, wala po kami sa inyong harapan upang kami makapanambahan. Maraming salamat sapagkat patuloy niyo po kaming pinagkakalooban, Panginoon Diyos, ng kabutihan. Sa kabila po ng kami po ay minsan nagiging hindi po tapat sa inyo. Patawad po, Panginoon. Patawad sapagkat madalas kami ay nagiging mga hangal, Panginoon Diyos, na patuloy na sumasalangsang sa inyong mga kautusan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, hinihiling po namin ng bawat isa na i-revive niyo po kami, Panginoon. Sa taong ito, dalangin po namin na kami ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon Diyos. Hinihiling po namin, Panginoon, anumang mga karumihan at kasalanan po, Diyos, sa aming mga nagagawa, kami po sana inyong patawarin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa araw na ito, sa pananambahang ito, tulungan niyo po kami, dalangin po namin ang Banal na Espiritu, na siya po magbukas sa aming mga kaunawaan, Panginoon. Dalangin po namin ang mensaheng inyong ipagkakaloob, Panginoon, na ito po'y maunawaan namin ng lubos. Hindi lamang po aming mapakinggan, bagkus ito po ay may apply namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan upang sa ganon, hindi po namin maramdaman na kami po ay malayo sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, dalangin po namin ang mensahe inyo pong pagpalain, dalangin po namin ang inyong mensahero, dalangin namin, O Diyos, siya po inyong puspusin na inyong Banal na Espiritu. At sa umaga pong ito, hindi po kami lalabas ng bahay-sambahang ito na hindi taglay o hindi po dala ang pagpapalang espiritual, Panginoon. O Diyos, muli, dalangin po namin sa umagang ito, may taas namin ang inyong kalulhatian, pagpalain niyo po ang pananambahan. Ito po ang aming idinadalangin, Ama, sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Amen. Mga po na po lahat, tayo po ay umawit. Umawit po tayo, buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 7. O, song number 17. O, Worship the King. Song number 17, O Worship the King. Awitin po natin lahat ng verse. On the first verse, sing. O worship the King, all glorious above. O gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days.
pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy is space. His clarions of wrath the deep thunder cloud form, and dark in His path on the wing on the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends the plain, and sweetly distill in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our martyr, defender, redeemer, and friend. Amen. Isa pa pong awitin, mga kapatid, sa song number 8. Song number 8, To God Be the Glory. Awitin po ulit natin ang lahat ng verse. To God be the glory, ready sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. He'll clear the shypen atonement for sin, and open the life gate that we may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Two. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest and tender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Now come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last verse. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be the wonder our transport when Jesus will see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen.
Tumayo po tayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Biyayang umaga po sa atin lahat, tayo dumako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. At buksan po muli natin ang ating mga Biblia sa mga Kawikaan, Kabanata 14. Proverbs chapter 14. Kung niyo pong nasumpungan, ito po sinasabi sa Tagalog. Mga Kawikaan, Kabanata 14, talatang 1. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng mangmang ang sariling tahanan. Siyang matuwid sa kanyang lakad ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang baluktot, ang mga daan ay nagtatakwil sa kanya. Ang salita ng mangmang ay nagdadala ng pamalo sa kanyang likod, ngunit ang mga labi ng marurunong ay nagsasalangsang sa kanila. Kung saan walang mga baka, ang bangan ay walang laman, pagkat ang masaganang ani ay sa lakas ng toro mababatay. Ang tapat na saksi ay di nanlilinglang, ngunit ang di tapat ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang manlilibak ay humahanap ng karunungan, ngunit walang makita. Ngunit sa madaling umunawa, ang karunungay madaling sasakanya. Lumayo ka sa taong mangmang, sapagkat sa mga labi nito'y wala kang masusumpungang karunungan. Ang karunungan ng maingat ay ang magbulay-bulay ng kanilang mga lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay panlilinlang. Kinukutya ng mga hangal ang pagsisisi sa kasalanan, ngunit magandang kalooban ang makikita sa gitna ng mga matuwid. Nalalaman ng bawat puso ang sariling kapaitan, at walang sino mang makahahati sa kanyang kagalakan. Talatang 11. Ang tahanan ng masama ay mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay uunlad. May daan na wari matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay hahantong sa kamatayan. Maging sa pagtawa, ang puso'y maaaring masaktan, at ang kagalakay maaaring magwakas sa kalungkutan. Lubusang pagbabayaran ng di nananalig ang kanyang mga lakad, at ang mabuting tao ay gagantimpalaan sa kanyang pananalig. Ang karaniwang tao ay naniniwala kahit sa anumang bagay, ngunit ang maingat na tao ay nagbubulay sa kanyang mga hakbang. Ang taong marunong ay may takot sa Panginoon at umiiwas sa kasamaan, ngunit mainit ang ulo at walang ingat ang taong hangal. Ang taong magalitin ay gumagawa ng kahangalan, at ang taong tuso ay kinamumuhian. Ang karaniwang tao'y nagmamana ng kahangalan, ngunit ang masinop ay pinuputungan ng karunungan. Yuyuko ang mga taong masasama sa harapan ng mabuti, at ang masasama sa mga pintuan ng matuwid. Ang mga dukhay iniiwasan pati ng mga kapitbahay, ngunit ang mayayaman ay maraming kaibigan. Talatang 21. Siyang namumuhi sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit ang mabait sa nangangailangan ay pinagpapala. Hindi ba ang nagbabalak ng masama ay naliligaw? Ngunit silang nagpaplano ng mabuti ay pag-ibig at pagtatapat ang nasusumpungan. Lahat ng pagsisikap sa gawain ay nagbubunga ng pakinabang, ngunit ang basta
Ngunit ang basta salita ay humahantong sa kahirapan. Ang kayamanan ng marunong ay ang kanilang korona, ngunit ang kahangalan ng mga mangmang ay kahangalan ang binubunga. Ang mga tapat na saksi ay nagliligtas ng mga buhay, ngunit mapanlinlang ang saksing bulaan. Siya na natatakot sa Panginoon ay may ligtas na tanggulan, at para sa kanyang mga anak, ito'y magiging kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay isang bukal ng buhay na naglalayo sa tao mula sa mga bitag ng kamatayan. Para sa isang hari ay kaluwalhatian ang maraming mamamayan, ngunit bumabagsak ang isang prinsipe kung wala siyang nasasakupan. Ang taong matiyaga ay may malaking karunungan, ngunit ang magagaliting tao ay naglalantad ng kamangmangan. Ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan, ngunit ang inggit sa mga buto ay kasiraan. Talatang 31. Ang umaapi sa dukha ay lumalapastangan sa lumalang sa kanila, ngunit ang mabait na nangangailangan ay nagpaparangal sa Diyos. Kapag dumarating ang sakuna, ang masamay bumabagsak, ngunit kahit sa kamatayan, ang mga matuwid ay may kanlungan. Ang karunungan ay humihimlay sa puso ng marunong umunawa, at maging sa gitna ng mga hangal, siya ay nagpapakilala. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan ng alinmang bansa. Talatang 35. Ang hari ay nalulugod sa matalinong alipin, ngunit napopuot siya sa isang lingkod na nakahihiya. Pagpalain ng pagbasa ng salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po'y dumako sa paghahandog ng ating mga ikapu at mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno,
Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Ako po na po kayo mga kapatid. Bago po sa pangangaral ng salita ng Diyos, muli po tayong umawit. Para po sa ating huling awitin, buksan po niyo mga songbook sa song number 54. Song number 54, The Solid Rock. Awitin po natin lahat ng verse, The Solid Rock. On the first stanza, sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When the cross will sweetest frame, but wholly on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. 3. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Purihin po ang Panginoon at para po sa pagkikinig ng pangangaral sa salita ng Diyos, tawagan po natin ang ating pastor, Pastor Norman Millares. Mabiyaya at malamig na araw sa inyo, umaga, mga kapatid. At ito ang unang linggo ng taong 2026. Salamat sa Panginoon at tayo ay nakatungtong sa taong ito, 2026. Salamat, ligtas ang lahat po sa atin. At mapayapa, matiwasay, maluwalhati tayong nakaraos sa 2025. Kaya lahat ng parangal, papuri at pasasalamat ay inahandog natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. At looking forward sa
mabiyaya at pinagpalang taon para sa ating buhay. Ating buksan ang ating po mga Bible sa Isaiah chapter 46. Isaiah chapter 46 at nili ko po ng bawat siya ay tumayo. Umpisahan po natin sa talatang siyam. Isaiah chapter 46 verse 9. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yeah, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. May God bless the reading of His Word. The purpose-driven life. Yan po ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong pumaga. Tayo po'y lumuhod at manalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati, kapurihan at karangalan, ang aming inahandog at naalay po sa inyong imaga. Ito po ang unang linggo ng taong 2026. Kami po ay nasisiyahan na umpisahan ng taong ito sa pagsamba, pagpupuri sa inyo, Panginoong Diyos, paghandog at pag-alay ng pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, biyaya at kaawaan sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Sa kabila ng marami naming pagkukulang, mga kasalanan, kayo po ay hindi nagbago, kayo po ay naging tapat pa rin sa amin, at kailanman hindi yung magbabago. Napakabuti niyo po, buhay namin ay punong-puno ng iyong biyaya at mga kaawaan. Salamat, Panginoong Diyos, nakasurvive kami sa taong 2025 at nakarating sa bagong taong ito. At panalangin namin, Panginoong Diyos, na ang taong ito ay kalugdan niyo po na maging pagpapala po sa amin at kalugod-lugod sa iyong paningin. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, gabayan po kami. Maintindihan po namin mahalaga yung mensahe na inihanda para sa amin. Maging malinaw nawa sa amin kung ano po ang iyong kalooban. At ilagay niyo sa puso namin ang hangarin na sundin kayo sa lahat ng bagay sa aming buhay. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Gawin niyo blessing sa amin ang mensahe. At mahayag po kayo, tanging kayo lamang ang may taas. Ang lahat nito aming kailangan at dalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. Thank you. Makakaupo na po kayo. Oh, sige. Pero malakas na. Palitan mo na lang. Nag-feedback. Malamig ang klima at may balita na abot pa raw ng 7 degrees Celsius. Parang bagyo na yun, oh. Kaya ingat-ingat lang mga kapatid, at pagka ganyan uso ang ubo, sipon. Lagi tayong mag-iingat sa ating kalusugan. Vitamin C, high dose ng vitamin C. Yan. 24/7 commercial. Okay. Noong 2002, mayroong isang Bible study book na naging popular. Ang pamagat ay The Purpose-Driven Life. Ewan ko kung narinig nyo na yan at familiar kayo, na ang sumulat niyan ay si Rick Warren. Si Rick Warren ay naging disciple ng yumaong sikat na evangelist na si Billy Graham, na isang false apostate Baptist preacher.
Ang libro ay naging bestseller sa loob ng 90 weeks at nakabenta ng humigit kumulang 50 million copies by 2020. Nagkaroon ako ng kopya nito, natatandaan ko, bigay sa akin ng aking yumaong ina. Kaya lang hindi ko nabasa lahat, binrowse ko lang at naging curious ako dahil bakit siya naging bestseller, bakit naging mabenta, maraming bumili at naging sikat itong librong ito. Sa pagbabrowse ko, parang wala naman akong nakitang something extraordinary. Ngayon, ba't ko nabanggit po ito? Ang purpose ko po kasi mga kapatid, hindi po para i-promote yung libro, hindi po. Kundi gamitin po yung title at ibahagi sa inyo ang core meaning o value nito ayon po sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi po ayon sa turo ni Rick Warren. Ano ang meaning ng purpose-driven life? It means living with a clear, meaningful goal na kadalasan defined by something greater than yourself. So, defined by serving something greater than yourself. Paglilingkod na higit pa kaysa sa iyong sarili. Paglilingkod, una siyempre sa Diyos, pangalawa sa kapwa. O kaya ito yung personal mission. Bringing direction, focus, motivation, and significance to daily actions. Ang core meaning nito ay ang buhay na walang layunin ay parang walang patutunguhan. Ang layunin po ang nagbibigay ng kahalagahan, pag-asa, o kaya'y direksyon na pumipigil sa iyo na basta na lamang magpatuloy sa ganitong galaw na wala namang patutunguhan o kaya'y walang direksyon. Sa madaling salita, ang buhay ay dapat may layunin o dahilan. Life must have a purpose or reason. We must have a sense of purpose in life. Now, the biblical purpose is not to achieve success in life. That's not the biblical purpose. But to accomplish what God has purpose in us. Success-oriented purpose is man-centered. Purpose-oriented is God-centered. Gaya ng sinabi ng mga alipin bilang halimbawa na itinuro ng Panginoon dun sa Luke chapter 17 verse 10. Basahin po natin mga kapatid. In Luke chapter 17 verse 10, ganito po ang sinabi ng mga tapat na mga alipin at ganito po yung konsepto na atin pong pinag-uusapan. Luke chapter 17 verse 10, So ye also, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Sa Tagalog, ganito po ang sabi. Gayon din naman kayo kung nagawa na ninyo ang bawat bagay na ipinagagawa sa inyo. Ang dapat ninyong sabihin, kami mga aliping hindi karapat-dapat, ginawa lamang namin ang aming tungkulin. Napakagandang kapahayagan ng pagpapakumbaba. Yan dapat ang attitude. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. The purpose is God's purpose, not ours. Being accomplished in us and through us. Ngayon, meron pong ilang mga mahalagang bagay na dapat nating maunawaan tungkol sa ating paksang ito, the purpose-driven life. Mga importanteng katotohanan dapat nating malaman at matandaan. Unang-una, God has His own purpose. Sa ating pong teksto, balikan po natin Isaiah chapter 46. In verse 11, sabi ho ng Panginoon, I have purposed it. I will also do it. It simply means God has a plan.
It simply means God has a motive or intention to do. Now, ang background po ng text, para maintindihan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay may plano or purpose na ililigtas niya, sasagipin niya ang Judah from captivity. Kasi na-prophesy na parurusahan ng Diyos ang Judah dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil hindi sila nakinig sa tinig ng Panginoon. Hindi sila sumunod. Binaliwala nila ang lahat ng mga inutos sa kanila ng Panginoon. Kung kaya't pagbabayarin sila ng Diyos, parurusahan sila ng Panginoon. Ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Specifically, Babylon. Sa pamumuno po ni Haring Nebuchadnezzar. Yan. At matapos silang parusahan ng Panginoon for 70 years, sila po ay mabibiyag kasi for 70 years. They will be in captivity for 70 years. Now, after 70 years, nangako ang Diyos, ililigtas ulit sila. They will be delivered from the hands of their enemies. At makakalaya sila at makakabalik sila sa kanilang lupa, Israel. Makakabangon ulit sila. Yun ang purpose ng Panginoon. At meron siyang taong gagamitin. Yung ravenous bird from the east. At yan mamaya, tutunghayan natin kung sino po yan. So yun po yung intention, yun po yung plano, yun po yung motive ng Panginoon. Meron siyang purpose. And His purpose is to save Judah from captivity. Now, iba't ibang terms ang ginamit ng Bible dito. Sa purpose. Ginamit din ang salitang counsel. Look at in verse 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel. So you see, that is God's counsel. My counsel shall stand. Yun ang tatayo, yun ang iiral, yun ang mangyayari, and I will do all my pleasure. Now, counsel, yan po ay ang eternal and sovereign plan ng Diyos. Ang counsel o payo ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang predetermined, unchanging plan para sa lahat ng panahon na pumapalit at nakahihigit sa lahat ng mga plano o balak ng tao. Counsel. Another term na ginamit ng Bible which is similar or synonymous sa purpose ay predestination. Now, predestination is the sovereign, eternal, immutable, unalterable purpose of God, the Almighty, by which He ordained and ordered, according to His own will and good pleasure, all things that come to pass in time. So lahat ng bagay sa mundong ito na nangyayari at mangyayari, lahat po yan ay predestined ng Diyos. Siya po ang nagdetermine. Siya po ang nag-appoint. Siya po ang nag-ordained before the foundation of the world. And that speaks of God's sovereignty. He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Wala hong nangyayari sa mundong ito na outside ng predestination ng Diyos. Kung ano yung naitalaga, sa Tagalog, naitalaga. Kung ano yung naipredestined ng Diyos in the eternity past, yun lamang po ang mangyayari. So kung babalik tayo sa nakarang taon, lahat ng mga naganap noong 2025, lahat yan ay predestined. Every event, greater and minute event, mga kapatid, kasama yan sa predestination ng Panginoon. Now, itong predestination, purpose, and counsel, yan tatlong yan, binanggit yan lahat sa Ephesians chapter 1, verse 11. Basahin natin. In Ephesians chapter 1, verse 11, ganito po ang sabi. Pakinggan nyo po. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. There you are, number 1. According to the purpose, number 2, of Him, who worketh all things after the counsel of His own will. Yung tatlong salita, no? Mga salita, binanggit sa isang talata, Ephesians 1:11. Next is God's decree.
God's decree. And what is God's decree? God's decree is God's eternal decree is His unchangeable, eternal purpose, according to which He has foreordained whatsoever comes to pass for His own glory. Ang konsepto ay God has preordained or ordained whatsoever comes to pass in time for His own glory. The reason why may nangyaring ganito, may nangyaring ganyan, kasi yun yung decree ng Diyos. Siya po ang nag-ordain nun na mangyari po yun. At wala hong mangyayari, sabi ko nga kanina, labas sa decree ng Diyos. Lahat ng magaganap, lahat ng nangyari, past, present, and future, kabilang po yan sa decree ng Diyos. Siya po ang nagpasya niyan. Gamit ang kanyang wisdom, according to His wise counsel. So from all eternity, God decreed all that would happen in time. At ito'y ginawa niya freely and unalterably. Hindi ho yan mababago. Ang naitakda, ang naitalaga ng Diyos ay naitalaga na at hindi yan magbabago. Consulting only His own wise and holy will. Kaya wala hong palpak sa Diyos, wala hong kabiguan sa Diyos, wala hong pagkakamali sa Diyos. Isa pang term na ginagamit din ay God's will of purpose. God's will of purpose o yung counsel of His own will na nabasa natin dito sa Ephesians 1:11, the counsel of His own will. So purpose, counsel, predestination, God's decree, will of purpose, isa lang ang ibig sabihin niyan. Yan po yung plano ng Diyos. Yan po yung kanyang kagustuhan na mangyari. Na may mga characteristics po yan. Scripture teaches that God's decree is eternal, meaning determined before the foundation of the world. Secondly, it is immutable, meaning unchangeable, incapable of change or revision. At bakit hindi? Hindi kailangan baguhin ng Diyos ang kanyang panukala o naitakda na, sapagkat ang Diyos po ay hindi nagkakamali. Punong-puno at puspos siya ng karunungan. Perfect po siya. Kaya perfect ang lahat ng kanyang ginagawa. Wala ho siyang pagkakamali, kung kaya't hindi kailangang baguhin ang anumang kanyang naipanukala na. Pangatlo, all-encompassing. Ibig sabihin, extending to all events. At walang kawala. Lahat ng bagay na gumagalaw sa kalawakan at gumagalaw dito sa kalupaan at maging sa kalaliman ng kalupaan at dagat, lahat yan ay gumagalaw ayon sa pasya ng Diyos at para sa kanyang kapurihan at kalwalatian. All-encompassing, extending to all events, great and small. Mga dambuhalang planeta, dambuhalang mga bituin, hanggang sa kalit-liitang uod, langgam, bakterya, molecule, atom na gumagalaw, lahat po yan ay ordained ng Diyos. At lahat yan ay kumikilos ayon sa kanyang katalagahan. Naman po natin mga kapatid. At isa pang karakteristik ay purposeful. May purpose. According or ordered according to divine wisdom, not randomness. And lastly, for God's glory. For God's glory. Lahat po yan mga kapatid. The ultimate end of all God's works ay para lang yan sa kanyang kaluwalhatian. Sa bandang huli, ang Diyos ang tatanggap ng lahat ng parangal, papuri at kaluwalhatian. So yan po mga characteristics po niyan. Ng purpose, decree, counsel, will of purpose ng Diyos. So yan po ang unang bagay na dapat nating maintindihan. God has His own purpose. Tanda natin yan. May purpose ang Diyos. Pangalawa, God's eternal purpose shall always be accomplished.
God's eternal purpose shall always be accomplished. Our God is the sovereign God. Yan ang pagkakaiba natin sa ibang mga reliyon. Yung Diyos nila hindi sovereign. Hindi nga nila kilala kung sinong tunay na Diyos eh. Oo, lahat naniniwala ang Diyos ay creator, pero yung klaseng creator. Kaya hindi ako niniwala mga kapatid na iisa ang Diyos natin eh. At hindi ako niniwala na pare-pare yung ating Diyos. Wrong. Kasi may mga pastor, may mga simbahan, mga nagbabasa na nga ng Biblia, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay sovereign. At kung sovereign man, hindi absolute sovereign. Aba, hindi pwedeng ganon. God must be sovereign or He is not God. If God is not a sovereign God, then He is not God. The God of the Bible is a sovereign God. Our God, whom we serve and worship, is a sovereign God. And our God is the sovereign God who purpose all things. Now, bilang sovereign God, kanyang dineclare ang kanyang sarili na siya ang nag-ordain ng end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, na ang kanyang purposes ay hindi mababago, na ang kanyang mga purposes ay hindi po mababaliktad o matataob o mapipigilan at ang kanyang counsel ay tatayo magpakailanman. Basahin natin ulit yung ating text. Kung nyo po mapapansin mga kapatid, kung nyo natatandaan pa, naalala nyo pa, ito yung last message natin, 2025. Di ba? Yeah, nulit lang natin pero sa ibang namang pananaw. Isaiah 46. Verse 9, ito yung sovereign God, nagpapakilala siya. Remember the former things of old, for I am God, sovereign God, the supreme being, the governor of all things. I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country, yeah, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Nothing in God's purpose will fail. Nothing. Absolutely nothing. Whatever He has decreed, it shall be done. God knows no failure. God knows no defeat. And that's what makes God supreme. May mga niwala, ang Diyos doon natatalo eh. Oh, may mga pastor. Niwala sila na ang Diyos ay nagfe-fail. Hindi ho yun yung Diyos ng Bible. Ginawa na raw ang Diyos ang lahat, pero marami pa rin daw ang hindi saved, nabigo ang Diyos. Can you just imagine that? Nabibigo ang Diyos. Hindi ho ganyan ang ating Diyos. At kahit kailan, hindi natin kikilalanin ang ganyang uri ng Diyos. Diyos na natatalo, Diyos na nabibigo, Diyos na hindi niya maisakatuparan ang kanyang balak o naisin ng kanyang puso. Hindi po yan ang Diyos ng Bible. At hindi natin kikilalanin ganyang uri ng Diyos. Job chapter 23 verse 13. Tingnan niyo po ang Diyos ni Job. Anong klaseng Diyos ang Diyos ni Job? Job 23 verse 13. Sabi ni Job, but he, referring to God, he is in one mind. Ano ibig sabihin? Hindi po pabago-bago isip ng Diyos. Steady, stable. Hindi niya kailangan magbago. Kaya nga siya Diyos na hindi nagbabago eh. Kasi perfect na siya eh. Ba't siya magbabago? No? He is in one mind. And who can turn him? O sino makapagbabago ng kanyang pasya o ng kanyang kagustuhan o kalooban? Kaya yung turo na prayer changes things, hindi po totoo yun. Ano, babaguhin mo kapasyahan ng Diyos sa pamagitan ng iyong panalangin? Hindi po, fix na ho yan eh. Akala lang natin, nababago, pero hindi po. Yun na po yung naitalaga simula sa pasimula. Yan.
Because who can turn him? Nobody can turn him. Look at this. And what his soul desireth, even that he doeth. Agree? Ano mang naisin ng kanyang puso o ng kanyang kaluluwa, ay gayon ang kanyang ginagawa. Yan ang Diyos. Ang tunay na Diyos. Ngayon, balik tayo sa ating teksto. Ano ang purpose ng Diyos in this case? At nangyari ba ang kanyang purpose? Balik tayo sa ating text. Anong purpose ng Diyos? May plano po siya eh. Umpisa natin sa umpisa mga kapatid. Yung plano ng Diyos. Then, idudugtong natin yung Isaiah 46. Si Jeremiah, pinaliwanag din yan, yung layunin ng Diyos. At ipinahayag niya na Judah will be taken captive. Okay? In Judah chapter 25, para maliwanag, basahin po natin. Jeremiah chapter 25. Jeremiah chapter 25. Para maintindihan natin, verse 8. Yan. Basahin ko po sa Tagalog. Isaiah, Jeremiah 25. Yan. So verse number 8. Pakinggan niyo po, sundan niyo ako ng tahimik. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pagkat hindi kayo nakinig sa aking mga salita. Ayan ang naging kasalanan ng Israel. Hindi nakinig salita ng Panginoon. At sana naman mga kapatid, huwag nating gayahin. Makikinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Makikinig tayo. At gagawin natin yung atin pong napakinggan. Kaya lagi po sana maging bukas ang ating mga tainga sa mga tinig ng Panginoon na nagmumula sa kanyang salita. Pagkat hindi kayo nakinig sa aking mga salita, ano po ang mangyayari? What will be the consequences? Tatawagin ko ang lahat ng tao sa hilaga at ang aking lingkod na si Nabucodonosor o Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, pahayag ng Panginoon. Susuguin ko sila laban sa lupaing ito, meaning Israel, Judah, at sa lahat ng naninirahan dito, lahat ng mga mamamayan nila, at laban sa lahat ng bansa sa paligid, pati ang ibang mga bansa, other nations, na hindi mga Hudyo o Israelita. Sabit sila, kasama sila, damay sila. Lubusan ko silang wawasakin at gagawing katatakutan at tudlaan ng pag-uyam at walang hanggang pagkawasak. Ba, judgment ang mangyayari. Matindi, malagim. Verse 10, aalisin ko sa kanila mga ingay ng kagalakan, ang tinig ng mga babae at lalaking ikakasal. Aalisin ko rin ang ugong ng mga gilingang bato at ang ningas ng mga ilawan. Ibig sabihin, tapos na ang maliligayan nilang araw. Tapos na ang kanilang kasiyahan. Tapos na ang New Year. New Year celebration. Tapos na. Puro kasawian, kapanglawan, kapaitan na ang dadanasin itong mga ito. Verse 11, ang buong bansang ito ay magiging dako ng kapanglawan at ang mga bansang ito ay 70 taong maglilingkod sa hari ng Babylonia. So magiging alipin po sila. Dadalhin po sila doon sa strange land, Babylon. Magiging alipin. Verse 12, ito pa ang plano. Ngunit pagkaraan ng 70 taon, parurusahan ko ang hari ng Babylonia naman. Yan. At ang kanyang bansa, ang lupain ng mga taga-Babylonia dahil sa kanilang pagkakasala, pahayag ng Panginoon. Ang lupain yon ay gagawin kong mapanglaw habang panahon. Last verse 13, ipadadala ko sa lupain yon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanya, lahat ng nasusulat sa aklat na ito, at ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. So, yan plano. Yan po yung purpose. At ang gagamitin, may gagamitin ng Panginoon na instrumento. They will be saved by a king whose name was Cyrus
of Persia. Siya po yung ravenous bird from the east. Actually, ravenous bird, eagle po yun eh. At kung babasahin yung kasaysayan ng Persia, yan po yung insignia ni Cyrus. Eagle. Yan. Hindi po yan uwak. At lalong hindi po yan si Felix Manalo. Maling-mali po mga iglesia Hudyan. Inangkin ni Felix Manalo eh. Siya raw po yung ravenous bird from the east. Kung mo east kung mo nabanggit yung east, ang interpretation, Philippines daw yun. Pambihirang mga interpretation. Layo. Hindi po nag-interpret according to its context. Tingnan niyo po, Isaiah chapter 44. Verse 28. Isaiah chapter 44. Patunayan natin na si Cyrus po yan. Kasi sa chapter 46, hindi naman nabanggit yung kanyang pangalan. Well, tingnan po natin, chapter 44, verse 28. Dito ho, binanggit ang kanyang pangalan. Yan. Siya na nagsasabi tungkol kay Cyrus o Ciro. Siya ang aking pastol. Ito po, pansin niyo po. At isasagawa niya ang lahat ng makalulugod sa akin. Sasabihin niya tungkol sa Jerusalem, bayang ito'y muling itayo. At tungkol sa templo, bayaang ilagay ang mga pundasyon nito. Kita nyo. Siya ang magiging savior. Makakalaya muli ang bayan ng Diyos sa pamagitan ni Cyrus. Siya po ang gagamitin ng Panginoon. Tinawag siyang aking pastol. Siya ang instrumento ng Panginoon. At hindi po yan alam ni Cyrus kasi ito po ay nabanggit more than 200 years bago po ipinanganak si Cyrus. Biro mo, wala siyang kaalam-alam. No? Hindi pa nga siya fetus eh. 200 years later pa po yan. Another, chapter 45 verse 1. 45 verse 1, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang pinahiran ng langis kay Cyrus. Hawak ko ang kanyang kanang kamay upang, ito ang purpose, lupigin ang mga bansa sa kanyang harapan at hubaran ng kanilang mga kagamitan ang mga hari upang buksan ang mga pinto sa kanyang harapan at nang hindi masara ang mga pintuang daan. At natupad po ba itong purpose ng Diyos? Yes, sapagat ito ang determined, ito ang decree, ito ang counsel, ito ang ordained, ito ang predestined ng Panginoon. Natupad po yan. Saan po natin mababasa yan? Sa 2 Chronicles chapter 36. 2 Chronicles chapter 36. Sundan niyo po ako. Be patient. Matuto tayo mula sa salita ng Panginoon. 2 Chronicles chapter 26. The last chapter. Okay. Umpisa natin sa verse 19. 19 po. 2 Chronicles chapter 36 verse 19. Sinunog nila ang templo ng Diyos. Babylon po ito. Babylon muna. Babylon. Ito na yung 70 years na captivity. Nagkumpisa na. Sinunog nila ang templo ng Diyos at winasak ang pader ng Jerusalem. Sinunog nila ang lahat ng palasyo at winasak ang mga bagay na mahalaga ron. You see, ayon sa sinabi ng Panginoon, wawasakin niya talaga eh. Pag ang Diyos talaga nagalit, wala na. Wala nang pag-asa eh. Pagka time is up na, time is up. Wasak ang Jerusalem, wasak ang kanilang kuta, wasak ang kanilang templo, wasak lahat. Verse 15. Sa pamagitan ng mga sugo, paulit-ulit silang pinadalhan ng salita ng Panginoon. Chapter 19, 20. Dinala nilang bihag sa Babylonia ang mga nalabing nakatakas sa tabak at ginawang alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang maging makapangyarihan ang kaharian ng Persia. Yon. Pumasok na ang Persia. Ito yung modern Iran. Iran po yan. Persia. Ang mga lupain ay nakaranas ng mga pamamahingang sabat
Nagkaroon ito ng kapahingahan sa buong panahon ng kasiraan nito hanggang sa matapos ang 70 taon bilang katupar ng salita ng Panginoon na sinabi ni Jeremias 22 para matupad ang salita ng Panginoon na sinabi ni Jeremiah o Jeremias. Sa unang taon ni Haring Cyrus ng Persia ay kinilos ng Panginoon ang puso ni Cyrus. Sino nagkilos? Panginoon. Para sumunod si Cyrus. Napilitan kaya si Cyrus? Laban kaya sa kalooban ni Cyrus yung pagkilos ng Panginoon sa kanya? I don't think so. Pag gusto niya gamitin yung taong yun, kikilusin yun. At susunod yung taong yun. At susunod siya ng bungkusan na hindi napipilitan. Tama? Okay. Tuloy natin. Kinilos ng Panginoon ang puso ni Cyrus na hari ng Persia para, ito purpose, para gumawa ng isang nakatitik na pahayag sa buong nasasakupan niya. Ito ang sinabi ni Cyrus sa nahari ng Persia. Ibinigay na sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat ng kariyan sa daigdig. Aba, in-acknowledge niya, no? Si Cyrus po, pagan po yan. Pagan po yan. Pero kinilala niya ang Diyos ng Israel. In-acknowledge niya. Gentile po ito, hindi naman Hudyo ho ito eh. Hintil po ito. Pero kinilala niya ang Diyos ng langit. At ibinigay, sabi niya, sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa daigdig. At hinirang niya ako para magtayo ng templo para sa kanya sa Jerusalem ng Huda na sinira naman ng Babylonia. Sino man sa kanyang bayan sa gitna ninyo ay samahan nawa ng Panginoon niyang Diyos at pabayaan silang umalis. Yan po yung Isaiah 46 verse 11, calling a ravenous bird from the east. Balikan po natin yon sapagkat may mahalagang punto po na gusto ko i-emphasize po dito eh. Isaiah chapter 46 verse 11, calling a ravenous bird from the east. Look at this. The man who executes my counsel. Again, what is counsel? Purpose, decree, predestination, will of God's purpose. Cyrus will execute the will of God. Cyrus will perform or accomplish the purpose of God. You see that? Because that is God's counsel. My counsel shall stand, sabi ng Panginoon. And I will do all my pleasure. That's God's purpose. At wala hong makakahadlang, wala hong makakatutol, wala hong makakapigil, wala hong makapagpapabago, wala pong makapagpapataob sa plano ng Diyos. Mangyayari at mangyayari kung ano ang kanyang ninais ng kanyang puso. Sabi nga ho ni David sa Psalm 33 verse 11, Psalm 33 verse 11, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. You see, God does not learn, discover, or adjust. He decrees. He decrees. And whatever He decrees, it shall stand, it will happen, it will be accomplished, it will be done. So Scripture does not present a God who reacts or adapts or revises His plans in response to history. No, sir. Rather, it reveals the living God who works all things according to the counsel of His own will. Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Nabasa natin kanina sa Ephesians 1:11. Ayon sa panukala ng kanyang kalooban. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Sa langit, sa lupa, sa buong kalawakan, mga kapatid, tandaan nyo, kalooban lagi ng Diyos ang nasusunod at nangyayari.
Tandaan po natin yan. Kaya mahirap po banggain. Mahirap banggain, kalabanin, tutulan ng kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman tayo mananalo. At hindi naman natin mababago yan. You see? Pero marami sa mga tao hangal. Sa ating scripture reading kanina, dinefine ni Solomon kung anong ibig sabihin ng wise at saka foolish. Marami sa mga tao talaga hangal. Hinahamon nila ang Diyos. Kinakalaban nila Diyos. Sige, subukan mo, kalabanin mo Diyos. Tingnan ko kung mananalo ka. Sige, magmatigas ka sa Diyos. Tingnan natin kung sino ang magwawagi. Kung ikaw o ang Diyos. Hangal eh. Diba? Banggain mo Diyos. Kontrahin mo siya, kalabanin mo siya. Hangal. Hindi mo babago yan. Sinong nagmatigas sa Diyos at nagwagi? Sabi nga ni Job, who hath hardened himself and has prospered. Meron nagtangka, binangga niya ang Diyos eh. Pero hindi siya nagwagi, wasak siya eh. Alam mo kung sino yun? Si Pharaoh. Sabi ng Diyos, utos ng Diyos through Moses, let my people go. Anong sabi ni Pharaoh? Sino ang Panginoon? Sino yung Panginoon sinasabi mo? Sabi niya kay Moses. Na susundin ko siya. Hindi ko nakikilala Panginoon mo. Hindi mo ba alam ako Panginoon? I know not your Lord. Therefore I will not let your people go. Binangga niya Panginoon. O ano nangyari sa kanya? Didurog siya. 10 salot pinadala ng Panginoon. At nilunod siya ng Panginoon dun sa Red Sea. Mahirap banggain. Hindi naman tayo mananalo sa Diyos. Kaya mas mabuti pa, sumunod na lang tayo. Tama? Huwag na tayo magmatigas. Kasi pagka tayo naging matigas, ano gagawin sa matigas? Pag matigas na, wawasakin na. Dudurugin na. Gusto mo pa bang mangyari sa buhay mo yon? Durugin ka ng Panginoon? Wala naman nangyayari sa akin. Hintay mo. Hintay mo. Naging mabuti pa nga Diyos sa iyo. Pasalamat ka, wala pang nangyayari sa iyo. O hintay mo, may mangyari pa sa iyo, tsaka ka susunod sa Panginoon. So yan po ang lesson niya mga kapatid eh. Again, Proverbs 19 verse 20. Proverbs 19 verse 20. Proverbs 19:20. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Mas mabuti pa, makinig na lang tayo sa payo ng Panginoon. Now, totoo po ng tao, meron din siyang sariling plano. Verse 21. Sabi dito, there are many devices. Devices means plans, balak. In a man's heart. Now, that's a fact. Ang tao gumagawa ng maraming plano, balak sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, kung anong kanyang gagawin. Di ba? Tama po yan. Marami. At marami pa. There are many devices in a man's heart. But, know this. Nevertheless, the counsel of the Lord. Kaninong counsel? Or kaninong plan? Kaninong purpose? Kaninong will? Ang mananayo? The counsel of the Lord. That shall stand. Ubra ba tayo dyan? Masusunod pa rin siya. Yun nga lang, may kalalagyan tayo. May kalalagyan ka. See? Walang nalalamang anumang kabiguan ng Diyos. Kahit pa ang mga tao ay masasama, kahit pa ang mga tao hindi susunod sa Diyos, tulad ng ginawa ng Babylonia, ng Israel, sa bandang huli, mangyayari at mangyayari pa rin ang kagustuhan ng Diyos. Hindi mababago ang layunin ng Diyos. God's eternal purpose shall always be done. Why? Because He is the one who works all things
after the counsel of his own will, God will surely work out his plans. And his plans will be done. Kahit tumutol pa mga tao, kalabanin pa nila ang Diyos. Siya pa rin ang masusunod, siya pa rin ang mananaig. Yung kagustuhan niya pa rin ang maghahari. Yan ang Diyos. So, ano po yung mahalagang bagay na dapat nating malaman? Number 1, God has His own purpose. Bagamat meron ka ding purpose, may plano ka. Secondly, God's purpose shall always be accomplished. Yan. Kahit may plano ka, may sarili kang balak, lalo na kung plano mo, balak mo, taliwas sa balak at plano ng Diyos, balak at plano pa rin ng Diyos ang mananaig bandang uli. Yan. Pangatlong bagay na dapat nating maintindi at maunawaan, God uses human instrumentalities in accomplishing His purpose. Kapag gusto ng Diyos na may sa katuparan ng kanyang nais, ng kanyang puso, gumagamit po siya ng instrumento, ng kasangkapan. Now, dito po sa ating teksto, sa pagtupad ng Diyos sa kanyang purpose, ang ginamit niya ay sino? Si Cyrus. Again, balikan natin po yung Isaiah 44:28 at yung 46:11. Napakaganda ng sinabi rito. Gusto ko yung sinabi ho dito eh. Isaiah 44 verse 28. Balik po tayo. Isaiah 44 verse 28. Who saith of Cyrus, he is my shepherd and shall perform all my pleasure. Take note of that. Notice that mga kapatid. Cyrus is going to perform all of God's pleasure. Cyrus will perform God's will. Hindi ba napakagandang pribilehiyo yan mga kapatid? Si Cyrus po ang mag-execute. Sabi naman sa 46 verse 11, he will execute my counsel. Wow! Wow! What a privilege! What an honor na si Cyrus, na hindi naman nakakakilala sa Diyos, ay gagamitin ng Diyos para mapangyari ng Diyos yung kanyang plano. Hindi ba napakagandang karangalan po yan mga kapatid? Sino ba naman si Cyrus? Sino ba naman siya? He is nothing. He is nothing. Kung hindi nga lang sa sovereign God eh. He is nothing. Wala siyang ma-accomplish. Kaya lang naman siya may na-accomplish kasi ginamit siya ng Diyos. At ang na-accomplish niya, you know what? God's will. God's purpose. Hindi ba napakaganda na ikaw ang gagamitin ng Diyos para may sakatuparan ng Diyos yung kanyang plano? Parang ganito no? Sabi ng Diyos, may plano ako, may balak ako, ito ang gagawin ko, pero kailangan ko, meron akong gagamiting tao na siya ang magiging kasangkapan ko para mapangyari ko ang naisin ng aking puso. At yan ay si Cyrus. Napakagandang pribilehiyo yan at isang malaking karangalan po yan, mga kapatid. Cyrus will perform God's will. What an opportunity. What a privilege. Ako ang tutupad sa kalooban ng Diyos. Diba? Alam niyo sa Bible, hindi lang ho yan ang mga ginawa ng Diyos. Hindi lang naman yan yung mga plano ng Diyos. Marami pa siya mga balak, mga plano. For example, ginamit niya si Abraham. Ano purpose? To be the father of many nations. You see? And si Abraham po, tatlo silang magkakapatid, tatlo. Si Abraham, si Terah, tingnan natin, Genesis chapter 11. Limutan ko ng mga pangalan.
Genesis chapter 11. Tingnan niyo po dito sa talatang last 27, 11:27. Yan. Now these are the generation of Terah. Si Terah, tatay nila. Terah bigat Abraham, ayon, Nahor and Haran. Tatlo silang mga kakapatid, puro lalaki. Abraham, Nahor, and Haran. At si Abraham ang pinili ng Diyos. Bakit si Abraham? Yun ang kanyang pleasure. And I will do, sabi ng Panginoon, all my pleasure. Kinalugdan lang ho ng Diyos si Abraham na siyang maging ama ng maraming mga bansa. Di ba napakagandang pribilege yan? Si Abraham ang personal choice ng Panginoon. Sino pa? Ginamit ng Panginoon si Moses. Sa anong purpose ginamit ng Panginoon si Moses? Para i-deliver, para iligtas ang Israel mula sa pagkakabihag ng mahabang panahon sa Egypt. God's chosen nation from bondage in Egypt. Exodus chapter 7 verse 10. Exodus chapter 3, I'm sorry. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Tingnan po verse 7. Basahin ko sa Tagalog. Exodus Nandiyan pa kayo? Tahimik sa langit. Alam ko, wala na kayo eh. Alam ko, ako na lang nandito eh. Wala na akong kausap. Exodus chapter 3 verse 7. Mabuti naman, nandiyan pa kayo. 3:7. Nang makipag-usap, I'm sorry. Ano ba ito? Chapter 7 na basa ko. Chapter 3 verse 7. Yan. Sinabi ng Panginoon, nakita ko ang matinding hirap na dinaranas ng aking bayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Narinig ko ang kanilang daing dahil sa pagpapahirap sa kanila ng mga tagapamahala at nababahala ako sa kanilang kalagayan. Kaya, ito purpose. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Iaalis ko sila sa lupain yon at dadalhin sa maganda at malawak na lupain. Sa lupain inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Ang tirahan ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hebeo at Jebuseo. 9. Nakarating na sa akin ang taghoy ng mga Israelita. Kasi hirap na sila eh. At nakita ko kung paano sila pinahirapan ng mga Ehipsyo. Kaya, ito purpose. Kaya, lumakad ka na. Sinusugo kita kay Faraon para ialis sa Ehipto ang mga Israelita. Bagamat ilang beses tumutulpo si Moses, nanalo ba siya? Natanggihan ba niya Diyos? Hindi. Ang purpose pa rin ng Panginoon kay Moses ang nanaig. Kahit tumutol. Meron po isang propeta na tumutol sa Panginoon eh. Si Jonah. Si Jonah, isang halimbawa po na tumutol sa kalooban ng Diyos. Pero nagtagumpay po ba siya? Wala. Ninibe pa rin ang landing niya eh. Bagamat nagtangka siya na hindi sundin ang layunin ng Diyos, hindi siya nagtagumpay. Sumunod pa rin siya. Napasunod siya ng Diyos. Kita nyo? Yung purpose pa rin ng Panginoon ang nanaig. You see? Ginamit din ng Panginoon si Mary. Si Mary! Yung ina ng Panginoon Kristo. Sa anong purpose? Upang isilang ang Mesaya. Gagamitin yung kanyang sinapupunan para isilang ang Panginoon at tagapagligtas ng sanglibutan. At para siya ay maging ina ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. What a privilege. What
and honor. At marami pa ho ang ginamit ng Panginoon para ma-accomplish ang kanyang purpose. Sa mga propeta, ayan, nandyan si Isaiah, nandyan si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel, at iba pa. Sa mga apostles, yung mga apostles ginamit ng Panginoon, particularly si Paul. At ano ang purpose ng Panginoon kay Apostle Paul? Bagamat numero 1 siyang taga-usig ng iglesia ng Diyos. Pero kinalugdan siya ng Panginoon. Kinonvert siya. Binago siya. Basahin natin Acts chapter 9 verse 15. Acts 9:15. Ito ang purpose ng Panginoon. Talagang selected among the few o among many, itong si Paul, siyang bukod tangi talaga na kung sino pa yung tirador, taga-usig ng iglesia ng Diyos, kaaway ng Panginoon Kristo, siya pa ang pinili, siya pa ang tinawag. For what reason? Verse 15 of chapter 9 ng Acts, "But the Lord said unto him, Go thy way." Si Ananias ang kausap niya, "Go thy way, for he," Saul or Paul, "he is a chosen vessel unto me." For what purpose? To bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. At pati po, mga wicked, pati ang mga masasamang tao, mga demonyo, man yan, mga bansa man niyang masasama, ginagamit din po yan ng Panginoon para sa katuparan ng kanyang layunin. For example, si Satan, ginamit ng Diyos para subukin si Job. Ginamit din siya para tuksuhin si Jesus Christ, to test Jesus Christ. You see? Kahit masama yun, Satanas, nagagamit ng Diyos yun eh. Kita mo kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Si Judas Iscariot, bukod tangi mga kapatid, na isinilang sa mundong ito para lang sa isang layunin. Anong purpose? Ibenta ang Panginoon. At matapos siyang maibenta na ang Panginoon, matapos niya ipagkanulo ang Panginoon, nagbigti, patay, tapos na, mission niya. Ang ganda, no? Kaya sabi nga ng Panginoon mabuti pa ang taong yun, hindi na ipinanganak. Pero nakatakda ho Ano magagawa ni Judas? At saka, voluntary naman niyang ginawa Di ba? Hindi naman siya pinilit. Hindi naman siya inutusan ng Diyos. Hoy, Judas, para matupad ang layunin ko, ibenta mo yung anak ko. Wala naman sinabing ganun Siya nagpakanano, siya nakaisip nun, di ba? Pero lahat na nangyari kay Judas, ordained, determined, planned by God. Ginamit ng Panginoon yung free will ni Judas. Yan. Kita niyo yan? Si Nebuchadnezzar, nakita natin, tinawag pang my servant, bagamat masama. Si Pharaoh, yung Assyrian country, ginamit ng Panginoon para lupigin ang Israel at nabura. Nabura sa mapa ang Israel. Babylon, ginamit para lupigin ang Judah. Rome, ginamit at marami pang mga bansa. Malay nyo, gamitin ng Panginoon ang China para lupigin tayo. Na bansang punong-puno ng mga buwaya. Pwede, di ba? Tingin kaya, hindi mangyari yun? Kung yun ang nasa decree. Lumalakas ngayon ang China, mga kapatid. Baka akala ho ninyo, kinakasahan na nila ang Amerika. Kaya na ng China ang Amerika. Pinalakas sila ng Diyos. Kahit ang China masama, bagamat hindi naman ang Diyos ang gumawa sa kanila para maging masama. Silang dahilan kaya sila naging masama. Pero yung kasamaan nila pwedeng gamitin ng Diyos para parusahan ang ibang mga bansa na masama rin tulad ng Pilipinas. Alam niyo ba yan? Gumagamit ang Diyos ng mga masasama. Bagamat hindi siyang may akda ng kasamaan. God is not the author of evil, lalo na moral evil.
pero yung kasamaan nila pwedeng lang gamitin ng Diyos para ma-accomplish ang kanyang purpose. Mga magnanakaw, mga akyat bahay gang, pwedeng gamitin niya ng Diyos para looban tayo. Pag hindi tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi tayo tapat. See? Pwede yan, di ba? Yung sinasabi natin, mga kapatid, I will do all my pleasure. My counsel shall stand. I have purposed it, I will also do it. So, yun ang pangatlo. God uses human instrumentalities in the accomplishment or in accomplishing His purpose. Ito ang panghuli. Pang-apat at panghuli. We must know God's purpose in our lives. We must know God's purpose in our lives. May dalawang kategorya ang kalooban ng Diyos eh. Yung decretive will, yun po yung God's will of purpose, at yung preceptive will, at yun po yung God's will of command. Now, ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Yung decretive will, yan po yung eternal purpose ng Diyos na pinaliwanag na natin kanina. At ito po ay lihim na kalooban ng Diyos. Hindi niya na ho yan pinaalam. Siya lang ho nakakaalam niya. Secret will ang tawag po dyan eh. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng kanyang mga balak. Ang God's will of purpose is always done. For no man can resist His will. Ito po ay laging nangyayari at hindi po kailanman mabibigo, mababago, matataob ng anumang pwersa o kapangyarihan. Samantala, yung preceptive will, ito po yung layunin, kagustuhan o kalooban ng Diyos na kanyang ipinaalam, na kanyang ipinahayag. So, ipinalam ng Diyos kung ano ang kanyang purpose, kagustuhan, kalooban, saan? Sa kanyang salita, ang banal na kasulatan. At ito po'y nahayag sa kanyang mga kautusan, pinalam ng Diyos kung anong gusto niya na gawin natin through His commandments, laws, at ganun din sa kanyang mga aral na dapat natin gawin at pamuhay. Ganun din sa Ebanghelyo upang atin pong sundin at gawin. Saan natin mababasa sa Bible yan? Deuteronomy 29:29. Konti na lamang po. Siguro mga 1 o 2 talata na lamang po. Ayan. Tatapusin na ho natin ito. Deuteronomy chapter 29:29. Decretive will, kaya nga decree, hindi mababago po yan. Preceptive will, precept, mga kautusan, na ipinahayag ng Diyos kung anong kanyang gusto sa pamagitan ng kanyang mga utos. Kaya sa pamagitan ng mga kautusan ng Diyos, alam po natin, dapat natin gawin. At pag hindi natin ginawa, halago tayo. Deuteronomy chapter 29. Okay. Mahalagang malaman natin yung distinction na yan, mga kapatid. 29:29. The secret things belongs unto the Lord our God. Yan po yung decretive will. Yan yung will of purpose ng Panginoon. Lihim po yan. Secret will. Kalooban ng Diyos na lihim, di niya na pinaalam. Pero mangyayari po yan. At hindi yung mababago yan. But those things which are revealed, revealed will, belong unto us. Yun po yung para sa atin. Yun po ang ating intindihin, pag-aralan, tutukan, pakialaman. Kasi para sa atin yan. Bakit? And to our children forever, that we may do yun. All the words of this law. So, ang God's will of command ang nagdi-define ng ating tungkulin at hindi po yung preceptive or decretive will ng Diyos. Ang preceptive will ng Diyos ay kadalasan hindi nangyayari sapagkat ito po ay nasusuway. Yan. Pero kapag atin namang sinunod ang kanyang mga utos at ginawa ang kanyang hayag na kalooban sa ating buhay, natutupad natin ang kanyang purpose. So mga kapatid, biguman nating matupad ang God's will of command, ang will of purpose ng Diyos ay mangyayari.
My counsel, sabi ng Panginoon, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. The counsel of the Lord, that shall stand. At bagamat nasabi natin, God uses human instrumentalities in accomplishing His purpose, nevertheless, no man is indispensable in the sight of God. Meaning, God can use you or He will not be delighted to use you. And God can still accomplish His purpose. Yun ho yung mga kapatid. God can make you a vessel unto honor, or He can make you a vessel unto dishonor. Katulad ni Pharaoh, ginawa siya ng Diyos na vessel unto dishonor. At yun ang papel ni Pharaoh, na maging matigas siya sa Diyos. Para mahayag kay Pharaoh at sa mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Tulad ni Judas, dinisign siya ng Diyos na maging vessel unto dishonor. Kita nyo? May mga purpose ang Diyos na inireveal niya sa kanyang salita. Alamin mo ito. At gawin mo ito. Dapat alam mo ito. At ginagawa mo ito. Yan. Tulad nyo, pagdalo sa iglesia, utos ng Panginoon yun. Purpose yan. Na every Sunday, sikapin natin mga kapatid na panatilihin ang banal na pagtitipon tuwing araw ng Panginoon. Sapagat purpose niya yan, plano niyan, kagustuhan niyan, kalooban niyan. Revealed will yan. Maliwanag yan, nasa Bible yan. Utos yan ng Panginoon. Gawin natin. Yan. Hayag na kalooban ng Diyos yan eh. Yung manalangin, hayag na kalooban ng Diyos. Huwag natin pababayaan ang sama-samang pananalangin, maging ang pribadong pananalangin. Yung ipahayag at ibahagi ang ebanghelyo ng Diyos. Revealed will po yan. Ang tumulong sa mga gawain at pangangailangan ng iglesia ayon sa kakayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung spiritual gifts, gamitin mo. Alamin mo kung ano yung kakayahang ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yon para maging instrumento ka ng katuparan ng kanyang layunin. Yan po, ilan lamang sa mga hayag na kalooban ng Diyos. So, ang tanong ko sa iyo ay ito eh. Ano ang purpose ng Diyos sa iyo? Ano ang silbi mo sa buhay na ito? O kaya ano ang mission mo sa buhay? Ikaw ba ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ikaw ba ay gumaganap at tumutupad sa kalooban ng Diyos? Sana po sa taong ito mga kapatid, magkaroon tayo ng kabuluhan at kahulugan ng ating buhay. Ano man ang naging kabiguan natin noong 2025, bumawi tayo 2026. Huwag natin bibiguin ng Diyos. Tuparin natin ang kanyang layunin, gawin natin ang kanyang kalooban. Magkaroon sana tayo ng sense of purpose. Mahanap mo sana ang tama at angkop mong lugar kung saan ka inilagay ng Diyos para tuparin ang kanyang purpose. Gaya ng sinabi ni Paul, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live by faith on the Son of God, I live. Sabi niya, I live by faith on the Son of God, meaning yung buhay na binigay ng Panginoon sa kanya, ginagamit niya para sa kaluwalhatian at kapurihan ng anak ng Diyos na umibig sa kanya at nagbigay ng kanyang buhay para kay Paul. Yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. And in that sense, mga kapatid, magkakaroon ka ng sense of purpose ng iyong buhay.
that is your purpose-driven life. Yan ho. Kahit maliit, o kaya kahit na sa tingin ng karamihan walang halaga, pero mahalaga sa Diyos yan. Mahalaga sa Diyos. So sa atin hong pagtatapos, we must know God's purpose. What God's purpose is. And we must do His purpose. Ang layunin ho ng Diyos ay dapat din nating maging layunin. At gawin natin habang tayo po ay nabubuhay. Yan. And only in that sense, mga kapatid, we will have a legitimate purpose in life. It is not our purpose. That is God's purpose. And God's purpose ang dapat po nating ma-accomplish sa buhay. God's purpose will always be accomplished. In accomplishing His purpose, nakita natin God uses instruments, and hindi ba napakalaking privilege at karangalan na magamit ng Diyos para sa katuparan ng kanyang layunin. Bagamat ang tao po may sarili siyang plano at balak, pero ang balak at plano o layunin pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. No plan, no purpose, no counsel can stand against God. And one thing, mga kapatid, we are not permitted or commanded to make our own purpose and do it for God. That is Arminianism. That is the concept of Arminianism. Hindi ikaw ang gagawa ng plano o purpose para sa Diyos. Gawin mo kung ano yung plano at purpose ng Diyos sa iyo. Yun po yun. Ang Arminian kasi, ganito ang kanilang concept. I have decided to follow Jesus. That's wrong. We follow Jesus because it is God who works in us, both to will and to do of His good pleasure. It's not us. See? Nabasa natin kanina, Luke 17:10, ginawa lang po namin ang aming tungkulin. At sino naman ang nag-utos sa kanila gawin yon? Ang Panginoon. See? Gayun din naman kayo, pagka nagawa na ninyong lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, mga liping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. So again, bakit ka nabubuhay? Para saan ka nabubuhay? At para kanino ka nabubuhay? Nabanggit ko na ito. Our main purpose is to glorify God. That is man's ultimate end of existence. And how do we glorify God? By obeying His commandments and doing His will. Kahit sa maliit na bagay, magamit ka ng Panginoon, malaking karangalan na yon. Kahit sa paningin ng mga tao, walang halaga, pero mahalaga sa Diyos. Maraming tao kasi ang naglalagay ng malalaking expectation sa iba't ibang sitwasyon at kondisyon sa buhay. Iniisip ng isa na mas makakapaglingkod siya sa Diyos kung mas masagana siya sa temporal na aspeto. Ang isa naman, kung malalampasan niya mga epekto ng kahirapan at paghihirap sa buhay, mas lalo raw siyang makapaglilingkod sa Diyos. Iniisip ng isa na mas mapapabuti ang kanyang espiritualidad kung mas magiging retired siya at mapag-isa siya. Ang isa naman, kung magkakaroon lamang siya ng mas maraming kasama at kristyanong pakikisama, inaakala niyang makapaglilingkod siya. Pero mga kapatid, ang tanging paraan upang mas makapaglingkod sa Diyos ay ang maging kontento sa lugar na kung saan Kanya inilagay. At doon ay magpakatapat ka at magkaroon ka ng mas mabuting puso. Malinis na puso. Yun ang importante. At yan ang magiging makahulugang purpose sa iyong buhay. May God bless the message sa atin po mga puso. Amen.
Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Matapos namin mapakinggan, O Diyos, purihin kayo at luwalatin sa napakaganda niyong aral o katuruan. Salamat muli niyo pinahayag ang sarili sa amin na kayo po ang sovereign God na ginagawa ang anumang inyong balak ng iyong puso at layunin at palaging mangyayari yan. Kahit na kami palagi ay nabibigo na makasunod sa iyong kagustuhan, sa bandang uling kagustuhan niyo pa rin ang mangyayari. Yun nga lang, mawawalan kami ng pribilehiyo na maging kasangkapan at instrumento sa katuparan ng iyong layunin. Pwede kayong gumamit ng iba kung ayaw namin. O Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na maintindihan po ito. Tulungan niyo po kaming maging masunurin sa inyo. Tulungan niyo po kami na ipaubaya lang sa inyo kung ano po ang iyong kagustuhan. Sapagkat ang iyong kagustuhan o kalooban ang siyang mabuti kaysa sa aming sariling kagustuhan. Kung matuto lang kaming sumunod sa inyo, magiging mabuti ang lahat sa amin. Hindi lang dito sa lupa, higit sa lahat doon sa kabilang buhay. Panginoon, isa lang ang aming buhay. Isang beses lang kami mabubuhay sa mundong ito. Ang aming pong panalangin, gawin niyo po kaming kapaki-pakinabang. Gawin niyo pong may halaga at silbi ang aming mga buhay. Malaman namin kung ano pong aming misyon, kung ano pong yung purpose sa amin, at kami po ang maging kasangkapan ninyo bilang katuparan ng inyo pong layunin dito sa lupa. Maliit man o malaki ang aming papel, ay pagpalain niyo po, Panginoong Diyos. At nalalaman po namin na ito po ay mahalaga pa rin sa iyong paningin. Hindi man mahalaga at hindi man napapansin sa paningin ng nakararami, pero hindi po sa inyo. Pinahalagaan niyo po ito sapagkat ito po ay inyong layunin. Sa inyo pong layunin to, hindi sarili naming layunin. Nawa, Panginoong Diyos, itong taong ito ay gawin niyo pong makabuluhan ng aming buhay. Hindi po namin alam kung gaano pa karami ang aming mga kaarawan dito sa lupa. Pero ang panalangin po namin sa mga natitira pang mga kaarawan ng aming buhay ay pagpalain niyo po, gawin niyo pong mabunga, makahulugan, at kapaki-pakinabang. Tulungan niyo po kaming wag nang lumayo sa inyo, Panginoon, kundi kami po ay magpapatuloy hanggang sa huling sandali ng aming buhay o kaya'y hanggang sa dumating ang aming Panginoon Kristo. Ipakita niyo po sa amin at ipadama ang kasiyahan at kahalagahan na makapaglingkod sa inyo. Na maging instrumento ng inyong layunin na kami ang makatutupad sa inyo pong mga plano tulad ni Cyrus. Nawa, Panginoong Diyos, kalugdan niyo po kaming lahat. Pagpalaan niyo aming buhay, kami lagi niyong tutulungan, bigyan niyo po ng direksyon, papagliwanagin niyo ang aming mga kaisipan, turuan niyo po kami ng iyong mga salita at ang iyong mga salita ay magiging gabay namin sa landas ng aming mga buhay. Kabagan niyo ang aming pamilya, aming mga anak, na sana'y iligtas niyo rin sila, tulungan sila makakilala sa Panginoon Kristo, makamtan nila ang iyong kapatawaran, at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Habang sila nabubuhay, ganun din ang mga magulang, mga asawa, mga kapatid ng mga kapatiran, O Diyos. Pinagpipray namin ng salvation po nila. Patnubayan niyo po kami, pagpalain, mula ngayon at magpakilanman. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong awa, pangunawa, kabutihan, biyaya sa aming buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host.
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Tapos na ating banal na pagtitipon. Ngayong umaga, God bless us all. Mamaya meron pa. May hapon. Thank you.